Remember, walang tamang gawa kahit gaano kabuti ang layunin para sa taong naghahanap ng kamalian. Sa ating kasalukuyang panahon, ang mga mambabatas, mga parisiyo ay maaaring mabanggit bilang mga taong may katungkulan at otoridad sa lipunan. Katulad ng mga politiko, mga pare, relihiyoso, o mga taong nasa kapangyarihan. Hindi natin maaaring katakutan na sila ay may posibilidad na magkaroon ng mga negatibong karakter tulad ng pagiging mapagmamalaki, pagsasamantala, o pagiging pabaya sa mga pangangailangan ng mga taong kanilang pinangasiwaan. Remember, walang tamang gawa kahit gaano kabuti ang layunin para sa taong naghahanap ng kamalian. Sa Ebanghelyo na ating narinig, ang mga guro ng kautusan at mga parisiyo ay ginagamit ang mga alintuntunin ng aral ng Diyos upang subukin si Jesus at ibintang sa Kanya ang pagpapagaling sa panahong the Sabbath day, which is the rest day. Ang kanilang pagsasaliksik at pagsusubok ay hindi nagpapakita ng tunay na pagmamahal, habag o pag-unawa para sa taong mga may kapansanan or pangangailangan. Ang mensahe ni Kristo para sa mga taong ito ay maaaring naglalayong tukuyin na ang pagsunod sa mga batas at tradisyon ay hindi dapat maging sagabal sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Ang pag-ibig, awa sa ating kapwa-tao ang dapat maging pangunahing saligan ng mga gawain at desisyon. Unang makamtan ang kagalingan or healing, maaari nating isakatuparan ang itong mga sumusunod. Unang-una, tanggapin ang awa at kaligtasan mula kay Kristo. Magiging handa tayo at tanggapin ang biyaya at awa at kaligtasan mula kay Kristo. Ang kanyang pag-ibig ay nag-aalok ng pagkakagaling at kaganapan sa security ng spiritual at physical na paghinga at kalakasan. Pangalawa, magpakumbaba at maging mapagmalasakit. Sa halip na maging mapagmalaki at pabaya, magpakumbaba tayo at magpakita bilang mga tagasunod ni Kristo. Mahalagang maging magmalasakit tayo sa mga pangangailangan at kapakanan ng iba. Hindi lang ang ating sarili ang ating tinitingnan. Huwag tayong magiging sakim. Do not be selfish because God blessed you so that you become an instrument para sa pangangailangan ng iba. God blessed you so that you become the channel of His love and peace. Pangatlo, ipagkaloob ang pagpapagaling sa pamamagitan ng ating mga gawain. Maaari tayong maging daan ng pagpapagaling ng iba. Maglingkod tayo sa mga nangangailangan. Magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga mabubuti at maaasahang gawain. At ipagkaloob ang mga pagmamahal, ang mapagmahal na salita at imbitasyon upang malapatan din nila ang pagpapagaling. Meaning, in our surroundings, and if you try to offer your mind and your heart, God will integrate that one and use that
so that you become an instrument sa pag-ibig at pagiging merciful sa ibang tao. God will use you as His hand and feet so that you can reach out sa mga taong nangangailangan, nanalangin. And you are the instrument na maging matupad at merong kagalingan sa mga taong ito. Ang pang-apat, panalangin at pananampalataya. Magpatuloy tayong manalangin at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na maghari sa mga sitwasyon ng kawalan, sakit, at kahinaan. Magtiwala tayo, may kakayahang pagalingin tayo ng iba pang mga tao, katulad ng mga doktor. At hilingin natin ang kaniyang gabay, lalo na ang gabay sa Panginoon at paglunas sa buhay natin. Ang kagalingan, maging ito man ay pisikal o espiritual, ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtukoy sa aral ni Kristo, pag-akay sa kanyang halimbawa, at pagsunod sa kanyang mga utos na magmahal, maglingkod, at magpakumbaba. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagpapakita ng ating pag-iintindi at malasakit sa ating kapwa, maaari nating makaranas ng kagalingan at maghatid ng healing sa ibang tao. Amen.